Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon na makapagbahagi po ng salita ng Diyos. At nandito po ko ngayon sa DFA at schedule po ng aking mga anak while sinasalang po sila. Inaantay ko sila dito sa parking lot at nire-record po itong devotion na message natin. Salamat po sa Panginoon. Kung kayo po yung mga Biblia po ay bukas po kayo sa akin. Ang ating pong pagbulay-bulayan po ngayon at ating pong sumasamahan pag-aralan ang salita ng Panginoon ng manggagaling po dito sa Salmo, sa Psalms 40. Psalms 40 verse 1, chapter 40 verse 1 and following. So buong chapter po siya pero kuha lang po tayo ng mga ilang mga passage po, verses dito. Basahin ko po siya sa salin po ng Ingles. I waited patiently for the Lord to help me, and He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the pit of despair, out of the mud and the mire. He set my feet on solid ground and steadied me as I walked along. He has given me a new song to sing, and a hymn of praise to our God. Many will see what He has done and be amazed, and they will put their trust in the Lord. In verse 4, oh, the joys of those who trust the Lord, who have no confidence in the proud and in those who worship idols. O Lord my God, you have performed many wonders for us. Your plans for us are too numerous to list. You have no equal. In verse 13, jump po tayo sa verse 13. Ito yung main text natin. Please, Lord, rescue me. Come quickly, Lord, and help me. Basahin ko po ulit. Please, Lord, rescue me. Come quickly, Lord, and help me. Praise God. Naalala ko po yung hindi ko sana to i-share kaso lang na binanggit kasi ni Sofia nung papunta po kami dito. Shinare niya sa kanyang lola na muntik na daw po kaming malunod. Muntik talaga kaming nalunod nung nasa Bataan po kami nung nakaraang linggo. Dinala ko kasi siya sa medyo malalim-lalim kasi parang nagtsatsaga lang sila doon sa mababaw na parang marumi. Trinay ko siyang dalhin sa malalim. Medyo maayos kasi yung tubig at sinakay ko siya sa likod. Dahil siguro malaki kasi yung alon at natakot siguro, biglang bumitaw sa akin. Medyo malalim-lalim na konti yung aming napuntahan. Bumitaw siya sa akin at sa panic ay lumugbog po siya. At ako din ay syempre anak ko ay medyo nagpanik din po ako at gusto ko siyang iahon. Nakainom daw siya ng tubig at salamat sa Panginoon dahil yung malakas na alon ay nagdala sa amin sa medyo mababaw at may naapakan na akong bato. Ayun, medyo okay na kami pero parang medyo ganun tataas siya tas unlod ako tas medyo maalon pa yung panahon na yun at salamat sa Panginoon. At nung tinanong ko siya anong una niyang naisip nung panahon na yun, sumigaw siya, sabi niya, help. Wala siyang ibang katagang binitawan kundi yung help. Naalala niya agad yung devotion na shinare ko sa kanila, yung story ni Peter nung sinubukan ni Peter na lumapit sa Panginoon at nakapaglakad siya. Pero dahil sa mga sirkumstansya at sa mga sa paligid na distract si Pedro at siya ay lumubog at wala siyang ibang kataga na binatawan kundi sabi niya, help Lord. Ayan, yun. Kaya sabi niya, help. Actually narinig ko talaga siya nung tumawag siya na help. Ayan. At maging po sa kalagayan po natin ngayon at grabe po ang pagsubok ng ating bansa. Hindi pa po tapos yung COVID ay samot-sari na po yung
nangyayari na mga problema at mga pagsubok po na dinaanan natin at sa ating mga kababayan, lalo na po nitong bago lang itong bagyo Rolly. Marami pong sinalanta po sa bahagi po ng Kabikulan sa Catanduanes. At habang ini-interview po sila, wala po silang ibang binabanggit kundi po yung salita pong help, tulong. At maging po sa mga nasunugan sa ibang bahagi po sa atin dito sa malapit ay yung salita naman na tulungan nyo kami, help. At maging po sa ating sarili po, tayo po mismo ay alam po natin itong salita na ito. At wala po tayong ibang kataga na sinasambit po. Maging po sa ating panalangin itong help, help me Lord. At yan po ang madalas nating narinig sa mga panalangin. Kahit sino, ito ang laging binabanggit na salita, help me Lord. Tayo pong humihingi ng tulong, tayo po ay nakapagbibigay din po ng tulong sa iba. Sa anumang kaparanan ay tayo ay nagbibigay ng tulong. Tayo ay nanghihingi ng tulong at tayo din po ay nag-aantay ng tulong sa anumang kaparanan. At kahit anong tulong po ay palagi po nating ipinapot po sa ibang mga tao. Pero tayo pong madalas na tumutulong ay sa ilang bahagi po ng ating buhay tayo po ay nanghingi po ng tulong. Pero yun pa man, yung ating pong hinihingi po na tulong ay parang hindi kayang tugunan ng iba. Para bang walang sino mang makakapagbigay solusyon ng ating hinihinging tulong kundi ang Panginoon. Kaya lumalapit po tayo sa Diyos at doon natin hinihingi ang tulong. Doon natin dinadala ang tulong. Kaya minsan po kahit dinala natin sa ating Panginoon ang tulong na ito, ang hinihingi natin na tulong ay dumating po sa pagkakataon na ang ating pong hinihingi po na tulong ay para bagang ang tagal ng response ng ating Panginoon. Ang tagal ng kanyang kasagutan, ang tagal dumating ng kanyang kasagutan. At hindi po tayo nag-iisa dahil ganun po ang naranasan po ni David nung sa kanya pong kapanahunan. Ang binasa po natin ay galing po dito sa Salmo 40:13. Sabi na dito in verse 13, "Please Lord, rescue me. Come quickly, Lord, and help me." Please Lord, rescue me. Come quickly, Lord, and help me. Sa Tagalog, nawa ay kalugdan na ako'y tulungan, Yahweh. Sabi niya, ngayon na ako'y pakinggan. Itong gusto natin sa ating kalagayan ngayon, lalo na itong kalagayan natin ngayon. Na tayo'y kalugdan, tulungan, at tayo'y pakinggan. Hindi mamaya, hindi kung kailan. Sabi na, ito ang gusto, kahit ngayon na, Lord, kahit ngayon na. Ngayon mo na ibigay ang kasagutan ang aking panalangin sa iyo. Ngayon mo na ako, Panginoon, pagalingin. Ngayon mo na, Panginoon, tugunin yung aking panalangin sa inyo. Gusto ko, Lord, gusto ko, Panginoon, ngayon na. Ganon din ang panalangin ni David sa kanya, sa ating Panginoon. Alam po natin na si David po ay tinaguring a man after God's own heart. Dumaan po siya sa samut-sari po na tagumpay sa kanyang buhay, at kaakibat po ng tagumpay ay mayroon pong pagsubok at problema po sa kanyang buhay. Kaya nga po sa bungad pa lang ng kanyang mga panulat at kanyang mga panalangin ay sabi niya, sa Diyos na si Yahweh matyaga akong naghihintay. Sa kay Yahweh matyagang naghihintay. Ayan. Sa ating pong kalalagayan ngayon ay tayo po ay matyagang nag-aantay. Lalo na po sa ating itong COVID po ngayon ay inaantay po natin ang kasagutan ng
itong vaccine na ating inaantay. Matyaga tayong nag-aantay, no? The trouble, the danger, na ma-deliver tayo sa kalagayan na ito. At maging po sa inyong kalagayan, kayo po ay matyagang nag-aantay kahit ano man yan. Kayo po ay matyagang nag-aantay na sagutin o tugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. At habang inaantay po natin ay damang-dama po natin ang hirap. Damang-dama po natin ang hirap. Habang inaantay po natin ang kasagutan ng ating mga panalangin ay damang-dama po natin para po tayong nandun sa isang putikan, nandun po sa mud, in that miry clay, na nalubog po tayo sa balong maputik. I remember habang nagpo-post nga po si Doc Ronel ng kanilang off-road, nakikita ko yung sasakyan, makakaahon pa kaya yan sa putik. Parang ganun yung ating kalalagayan habang inaantay natin yung kasagutan ng ating panalangin. Iniisip ng bawat isa, Panginoon, makakaligtas pa kaya ako dito? Panginoon, malalagpasan ko pa kaya ang balong maputik na ito na aking nasadlakan? Ayan, habang inaantay natin ang kasagutan ng ating Panginoon. Pero sabi ni David sa ganitong kalagayan, we are in that miry clay, in that mud. Grabe po yung analogy na ginamit po ni David. Pero sabi niya in verse 4, mapalad ang tao kay Yahweh nagtitiwala. Mapalad ang tao kay Yahweh nagtitiwala. No? Hindi sa mga Diyos-Diyosan in verse 4. Hindi sa mga Diyos-Diyosan na dumadapa. Alam po natin yung Diyos-Diyosan ay hindi po not just physical appearance or physical images. Maging po yung mga pera, yung prestige, yung power, yung popularity, yung pleasure, kahit anong bagay na higit kay mahalaga kaysa Diyos, yun ay mga Diyos-Diyosan. Higit, ha? Hindi ko po sinasabi na yun ay masama, pera masama, popularity masama, power masama, hindi ko po sinasabi na yan ay masama. Pero sabi, higit na mas mahalaga kaysa Diyos, yun ay Diyos-Diyosan. Yun ay idols. Pero hindi yun ang makakatulong sa iyo. Sabi doon sa verse 4, how blessed is the man who has made the Lord his trust and has not turned to the proud nor to those who lapse into the falsehood. Grabe nga po doon sa parallel passage na ito in Psalms 146 verse 3. Don't put your trust in human leaders, nor human being can save you. No human being can save you. Grabe, no? No human being can save you. Those pera, those money, those pleasure, those popularity, those prestige, those power, no, ay hindi kaya na tayo ay iligtas, no. At kung mag-i-dwell nga natin ang ating buhay sa mga ganyan, mapiprevent yung blessing ng Panginoon sa atin, na umuukok o nagtatago yung blessing ng Panginoon, dahil yun nilagay natin ang ating sarili sa mga Diyos-Diyosan na yun. Grabe. Kay Yahweh, in verse 5, kay Yahweh aking Diyos, wala kang katulad sa maraming bagay. Walang katulad. Yung ginanap kong pangahasan kong sabihin ang lahat, nangangamba akong may makalimutan. Grabe, no? Wala kang katulad sa maraming bagay. Wala kang katulad, Panginoon. O Lord my God, you have performed many wonders for us. Your plans for us too numerous to list. You have no equal. You have no equal. Diba ito yun? If I tried to recite all your wonderful deeds, I would never come to the end of them. Kulang ang ating mga salita para banggitin lahat ang katapatan, kagalingan ng Diyos sa atin. No? Kulang ang mga salita. Grabe. Kayo, dapat pa ba na ilaan natin ang ating mga sarili kahit sa mga bagay na hindi naman no much
sa ating Panginoon. You have performed many wonders for us. Kung paano tayo iningatan ng Diyos mula umpisa nitong COVID hanggang ngayon. At hindi lang nitong COVID, ang dami pang nangyari, no? The past sa ating buhay, no? Tayo ngayon pa ba na pabayaan tayo ng Diyos? Ayan. Kaya dito sa verse 12, jump tayo sa verse 12. Kay rami na nitong mga suliranin, ang dami. Na sa karamihay di kayang bilangin. Talaga namang hindi kayang bilangin ang mga nararanasan natin na mga suliranin. Pero sabi ng Diyos, sa Diyos ako, sabi ni David, sa Diyos ako magtitiwala. Last Sunday po, binanggit po ng ating Pastor Manuel po, talk about our free will, di ba? But part of the will of the Lord sa ating buhay, according to David's compliance, no, sa mga nangyayari sa kanyang buhay, no, wala. Compliance ni David sa will ng Panginoon sa kanyang buhay ay what? Praise o pagsamba. Durog na pagsamba. Marugdog na pagsamba. No, sa kagitnaan ng kaginhawaan o kagipitan, he announced publicly in front of the congregation that God is righteous, matuwid, God is faithful, God is love, and God is truth, and God is our salvation. So David realized that he needed God's help, hindi lamang sa mga bagay na kanyang nasadlakan o hindi lamang sa mga bagay na kaginhawaan, kundi kailangan niya ang tulong ng Diyos sa panahon ng kagipitan o sa panahon ng kaginhawaan, kailangan niya ang tulong ng Diyos. At ganoon din tayo, hindi lamang sa panahon ng kagipitan, kundi sa panahon din ng kaginhawaan. Para po sa akin, kailangan na nga natin sa panahon ng kagipitan, mas higit natin kailangan ang tulong ng Diyos sa panahon ng kaginhawaan. Not only in the time of adversity, but in time of festivity. We need the help of God. We need the help of God. Sa huling bahagi po, an awit 40:17, ako may mahirap at maraming kailangan, subalit hindi mo kinalilimutan. Ikaw ang tulong ko, O Diyos. Ikaw ang tulong ko. Ako, Diyos, at ikaw. Hallelujah. Praise God. Yahweh, aking Diyos. Ikaw ang aking tagapagligtas. Grabe, no? Grabe. Salamat po. Hallelujah. At medyo lumagpas na po ako sa aking oras at puputulin ko na po. Ayan po ang nais ng Diyos sa atin, na tayo po ay humingi ng tulong sa Kanya, no? Because our God, He is a righteous God. He is matuwid siya, He's faithful, no? Ulit-ulit natin sabihin yon, at sana iyon ay makapasok po sa ating isipan, sa ating puso. God is faithful, God is love, and God is truth, and God is our salvation. Purihin po ang ating Panginoon at naway pagpalain po kayo ng ating Diyos. Praise God. God bless you.